May bukol na dito. Pakita natin yung bukol. Ayan, oh. Cancerous, pwedeng hindi. Kuntil na lumalaki. Ayan. Meron na siyang mga ganyan. Ayan. Ayan, nagsusugat. Isang magandang araw mga boss amo. Naaalala nyo pa ba ang itsura ng aso nyo noong tuta pa sila? Ako, naaalala ko pa. Eto, balikan natin ang istorya ni Super, ni Biel at ni Bel. Sila ang mga pinakaunang aso ko na nabili simula nung nagkatrabaho ako. At sila din ang dahilan kung bakit may supero. Yun, medyo madamdamin yata ang vlog ko ngayon. Pero sige, simulan natin kay Biel at kay Bel, ang aking Rottweiler at Doberman. Kagaya ninyo ay nagsimula kami ng simple. Bumili kami ng 2 cage para kay Biel at Bel. Ito ay noong 2015. Napakasimple lang ng buhay noon. Kaming mag-asawa lang ang nag-aalaga kay Biel at Bel. Dito kami natuto kung paano magpatayo ng tenga ng Doberman. Si Biel at si Bel din na nagturo sa amin na mag-ipon para meron kaming pampavet. Si Bel ay isang parvo survivor at isang malaking himala na siya ay nabuhay pagkatapos ng 2 linggong pagkaka-confine sa vet. Si Biel naman ay nagkaroon ng blood parasite at nagkaroon din siya ng tetano. Kaya na-confine din siya. Isip ko noon ay parang boring naman kung 2 lang ang aso ko. Kaya bumili pa ako ng isa. Ito na si Super, isang Caucasian of Charka. Si Super nagturo sa akin na kung gusto kong maraming aso, kailangan ay bumili ako ng lupa. At makikita nyo sa picture na to na kasama ko si Super at ako naman ay nasa aking laptop at nakatingin sa isang bahay. Itong bahay na to ang kursunada ko na itatayo ko sa future farm namin. At napansin nyo ba? Parang sounds familiar, di ba? Super. Supero. Sa Greek word, ang ibig sabihin ng supero ay superior. At iyon na ang kilala nyo ngayon na Supero Dog Farm. Si Super din ang kauna-unahang asong kumagat sa akin. Play bite lang yan pero masakit eh. Nagkaroon din siya ng mange noong tuta pa siya. O di ba? Na-experience ko din lahat ng mga na-experience nyo mga boss amo. Mapa virus, bacteria, parasite, fungi, na-experience namin lahat. Matanda na yan. Meron ng bukol. May bukol na dito. Pakita natin yung bukol. Ayan, oh. Ito, masto na pwedeng cancerous, pwedeng hindi. Ito, mga kuntil, di ba? Kuntil na lumalaki. Yan. 9 na taon na nga ang nakakalipas at ito si Biel. Siyempre, hindi na siya maganda. May mga bukol na rin siya sa parte ng katawan niya. Pero hindi ko na pinatanggal. Para sa akin ay okay na itong masaya siya. Nakakagala, nakakapag-packwalk, nakakapag-mingle with other dogs, at yung sinasabi kong buhay aso. So si Biel, matanda na din. Meron na siyang mga ganyan. Yan. Sign yan na noong unang panahon hindi siya nakakalabas ng madalas. Tama kayo nang narinig, boss amo. Yung mga paltos na yan sa katawan ni Bel ay sign yan na mas mahaba ang oras niya sa cage kesa sa labas. Dahil noong unang panahon, boss amo, ang gusto kong ibigay sa aso ay buhay tao. So, si Super, itong pinakakalmadong ilakad eh, oh. Bagal na eh. Thunder na, thunder. Dahil nga ang mga giant dogs ay mas madaling tumanda. Kahit na mas bata si Super kay Biel at Bel, siya pa rin ang considered na pinakamatanda. Pareho pa rin ang routine ng tatlong to sa mga ibang aso ko. Dahil sa sobrang dami kong kasalanan sa kanila, ngayon lang ako nagbabawi. Hindi ko man alam ang nasa utak nila at nasa puso nila. Alam ko na mas gusto nila ang buhay nila ngayon kesa sa buhay nila noon. Mga boss amo, hindi ako nagmamalinis. Pero ito lang ang masasabi ko sa inyo. Habang ang aso nyo ay buhay pa, bigyan nyo sila ng buhay ng aso. Maglakad kayo, mamasyal kayo, gawin yung makabuluhan ang pananatili ng aso nyo sa mundo. Ito ang mga bagay na hindi ko nagawa kina Biggie, Draka, Luna, at Iron Panda. At sa iba pang aso kong wala na sa mundong ibabaw. Kaya mga boss amo, lahat ng mga learnings na binabahagi namin sa inyo ay base sa aming mga personal na experience. At lahat ng to ay para sa ating mga aso. Morning. Good morning. Good morning. Good morning, Iron Panda. Sa langit.